pagitan ng unang siglo at ng ating kasalukuyang panahon, may isang napakalalim na bangin ng panahon kung saan mahigit 1,000 at 900 taong kasaysayan ng pagbangon at pagbagsak ng mga imperyo at kaharian, mga digmaang lumipas, at mga relihiyong nagbago ng anyo. Sa gitna ng mahabang katahimikan ito, isang mahalagang ugnayan ng tila naputol. Ang iglesia na itinatag ni Kristo noong unang siglo ay tila naglaho sa mga tala ng kasaysayan na pinalitan ng mga institusyong malayong-malayo na sa orihinal nitong anyo. Ngunit paano kung ang ugnayang ito ay hindi naman talaga tuluyang nawala? Paano kung ang dalawang magkahiwalay na panahon ay pinagdurugtong ng iisang espiritual na sinulid? Ito ang susuriin natin ngayong araw, kung paano muling nagtagpo ang nakaraan at ang kasalukuyang iglesia. Dito lang sa Ingo News Commentaries. Ang ating paglalakbay ay magsisimula sa unang siglo. Ito ang tinatawag na Golden Era ng pananampalataya. Ang Iglesia ni Cristo ay tinatag ng Panginoong Hesukristo sa gitna ng pangungusig, ngunit ito ay nagdingning dahil sa dalisay nitong mga aral. Wala pang mga sopistikadong bahay-sambahan noong mga panahong iyon, dahil ang bawat bahay ay may tuturing na isang dambana at ang bawat alagad ay saksi sa katotohanan. Ngunit bago pumanaw ang mga apostol, sila ay nagbabala sa posibleng pagpasok ng mga hubad na mga guro na magliligaw sa mga mananampalataya. Mula sa dalisay ng mga aral tungo sa mga aral ng demonyo na magdudulot sa tuluyang paglisan sa tunay na aral o ang tinatawag na apostasya. Dito naganap ang tinatawag na The Great Disconnect. Sa paglipas ng panahon, ang orihinal na iglesia ay hindi lamang basta nagbago, ito ay tuluyang tinalikuran. Ayon sa mga historikal na pagtatala, noong ika-4 na siglo, ang iglesia ay naging kasangkapan ng Imperyong Romano sa pangunguna ni Emperor Constantine the Great. Layunin niyang pagkaisahin ng imperyo mula sa iba't ibang mga relihiyon tungo sa isang makapangyarihang politikal na relihiyon. Ang mga dambanang inihandog nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan ay binihisan nila ng mga bagong anyo. Ang mga patron na kanilang iniidolo ay pinalitan ng mga karakter ng Biblia. At ang mga ritual at mga kapistahan nila mula sa mga paganong tradisyon ay ikinapit sa pananampalatayang Kristiyano. Ang pangalan ng iglesia ay binago tungo sa isang politikal na pangalang magdadala sa kanilang kalapastanganan. At ang orihinal na espiritual na ugnayan ay tuluyang naputol na. Sa loob ng daan-daang taon hanggang sa 1,000 taon, ang mundo ay nabuhay sa ilalim ng Dark Ages ng pananampalataya, kung saan ang orihinal na iglesia ay tila isang alaala na lamang. Ngunit dito pumapasok ang katanungan ng mga historiador at mga teologo. Kung ang iglesia ay itinalikod, paano ito muling maibabangon nang hindi nagmumula sa mga institusyong nagmula rin sa pagkatalikod? Ang sagot ay matatagpuan sa propesiya mismo. Sa pag-aaral ng kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, ang ugnayan sa pagitan ng dalawang panahon ay hindi nakabase sa human succession o ang pisikal na pagpapatuloy ng organisasyon, kundi sa prophetic re-emergence. Noong July 27, 1914 sa Pilipinas, isang boses ang muling bumangon. Sa perspektibong ito, ang muling pagbangon ng Iglesia ni Cristo sa pagkakasangkapan kay kapatid na Felix Y. Manalo ay hindi isang aksidente. Ito ang missing bridge. Sinasabi ng mga propesiya sa Isaias, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan." Ang silangan o Far East ang naging dako ng muling pagbangon ng orihinal na iglesia. Dito natin makikita ang kamanghamanghang ugnayang ito.
Una, mayroong iisang pangalan. Ang iglesyang itinatag noong unang siglo ay tinatawag na Iglesia ni Cristo. Ang iglesyang sumibol noong 1914 ay taglay ang eksaktong pangalang ito. Mayroong iisang aral, ang pagkalas sa mga tradisyon ng Roma at pagbabalik sa payak na pagkilala sa iisang Diyos ay ang muling pagkabuhay sa apostolic faith. At ikatlo, mayroong iisang layunin. Ang misyon ng mga unang alagad na ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo ay muling binuhay ng Iglesia ni Cristo sa modernong panahon. Mula sa Pilipinas patungo sa mahigit 160 mga bansa at teritoryo sa kasalukuyan. Mula sa pananaw ng pagsasaliksik, ang nawalang ugnayan ay muling naidugtong sa pamamagitan ng tinatawag na ends of the earth o ang mga wakas ng lupa. Kung ang unang siglo ang simula ng kaligtasan, ang 1914 ang naging simula ng huling yugto bago ang wakas. Ang dalawang panahong ito ay nagtatagpo sa isang layunin, ang pagliligtas sa tao mula sa maling mga aral. Sa madaling salita, ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo at ang Iglesia ni Cristo sa modernong panahon ay hindi dalawang magkaibang iglesia. Sila ay iisang iglesia na dumaan lamang sa isang mahabang yugto ng gabi ng pagkakatalikod at muling nagising sa pagbubukang liwayway ng huling panahon. Ang 1914 ay ang pagpapatuloy ng unang siglong iglesia sa Jerusalem at ang Pilipinas ang naging bagong tahanan ng orihinal na mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang kasaysayan ay puno ng mga puzzles at ang pinakamalaking puzzle ay ang pagkawala at muling paglitaw ng tunay na kawan ni Kristo. Sa araw na ito, nakita natin ang nawalang ugnayan ay hindi kailanman naging permanente. Ang bangin sa pagitan ng unang siglo at ng ating panahon ay nabigyan ng bagong tulay na kinakasihan ng makapangyarihang mga propesiya. Sa huli, ang pag-unawa sa kasaysayan ng iglesia ay pag-unawa sa ating sariling tadhana. Ang nakaraan ay hindi lamang basta lumipas. Ito ay naghanda para sa isang muling pagpangon nito mula sa pagkalimot. At sa bawat kapilya, sa bawat pagsamba, at sa bawat kaluluwang nakikinig sa dalisay na aral, ang ugnay ng unang siglo ay nananatiling buhay at nagpapatuloy. Ang dalawang panahon ay iisa. Ang iglesia ay nananatiling iisa at ang kasaysayan sa wakas ay mayroon ng malinaw na kasagutan. Sa dilim ng gabi, may ilaw na hatid. Bawat hakbang may gabay ng kapatid. Sa bawat pagtuklas, di ako nag-isa. May tiwalang buo, sabay-sabay sa saya. Sa bawat pagtatala, katotohan ay bitbit. Kahit may unos, sa gabay niyo kumakapit. Sa bawat mensahe, tapang ang dala. Puso'y sumisigaw, hindi ako nag-isa. Sa bawat hakbang, kayo ang ritmo. Taglay ang tapang, pagulat ay totoo. Salamat mga kapatid, sabay-sabay sumayaw. Sa katotohanan tayo'y iisa ang galaw. Sa bawat suporta, puso'y nag-aalablab. Salamat, salamat sa inyong paglingap.
sabay-sabay sumayaw Sa katotohanan tayo iisa ang galaw Sa bawat suporta, puso'y nag-aalala Salamat, salamat sa inyong paglingap Mga kapatid, sabay-sabay sumayaw Sa katotohanan tayo iisa ang galaw Sa bawat suporta, puso'y nag-aalala Salamat, salamat sa inyong paglingap Salamat mga kapatid Salamat mga kapatid